kapatid. Praise God. But what Israel could not see, God already knew. Amen. Hallelujah. Nakikita po nila yung dagat. Nakikita nila, no way out, dead end na ito. Pero hindi nila alam. Alam na ng Diyos bagong pa man sila dalhin doon. Amen. Perhaps, amen, somebody here tonight, or maging sa mga nanonood online na mga kaibigan at kapatid natin, is standing at a Red Sea. Hindi ko po alam, pero maaring mayroon, hindi man lahat, maaring mayroon tayong makasama na kung saan. At this moment, mga kapatid, sila pa umaharap sa tinatawag na Red Sea ng buhay. Mayroon ka bang Red Sea sa mga oras na ito? Pag sinabi natin Red Sea, mga kapatid, praise God, it is an impossible situation that tests whether you will trust God when we cannot see the way out. Hallelujah. Ano kayang reaction natin pag mga kapatid nakita natin na wala na, hindi na tayo makakapag-go forward, wala nang pag-asa. And yet, ang sabi ng Panginoon, trust me. Parang imposible na, dead end na, nalpas kakabsat itibiyag. Pero ang sabi ng Panginoon, trust me. Hallelujah. Ang hirap, no? Ang daling sabihin po yung trust. Siguro madaling ituro po yung salitang trusting God, Ma'am Arlene. Pero sa totoo lang, ang hirap, mga kapatid, lalo na kung nasa panahon po tayo ng testing. Pero nais kong sabihin, we may not know the ending, but God already does. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Moses sa Exodus 14, binasa po natin kanina, verse 13 to 14, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. The Lord shall fight for you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ano man ating sitwasyon, mga kapatid, fear not, stand still. Hindi natin alam, mga kapatid, Sister Johanna, ang maaring darating na balita bukas makalawa. But the word of God says, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. The Lord shall fight for you. Nakita natin, di ba? The Red Sea was not the end. Yan, mga kapatid. Ito yung place na kung saan, mga kapatid, Israel had to learn to trust God more than they trusted what they could see. Kasi kagaya tayo ng bayan ng Israel, minsan mga kapatid, jackpoti, kita tayo. Amen. Kaya there are times God is allowing mga kapatid us to experience or put us in a situation or circumstances na kung saan minsan iiyak tayo sasabing, Lord, kasi this is the time for us, mga kapatid, na matututo na magtiwala at tumawag sa Kanya. Kasi likas po sa atin minsan, mga kapatid, kung anong meron tayo, nadadivert, nadidistract po tayo, doon tayo nagtitiwala. Pero ang gusto ng Diyos, sa Kanya po tayo magtiwala. Amen? Praise God. Hallelujah. And that is our lesson, mga kapatid, sa gabing ito. Hindi man natin alam ang mangyayari bukas, alam natin kung sino ang may hawak ng ating bukas. Amen? Amen ba? Alam niyo ba, mga kapatid, ako hindi ko alam ang pwedeng mangyari mamaya. Pero alam ko, alam niya kung anong pwedeng maganap at mangyari sa ating buhay mamaya, mga kapatid. Amen. So, turmoil. Ano bang ibig sabihin ng salitang turmoil? Dahil ang ating lesson, from turmoil, mga kapatid, to trust. So the word turmoil, mga kapatid, define as a state of great disturbance, confusion, disorder, fear, or inner unrest. Ayan, an inner storm that leaves us feeling unsettled and groundless. We are not exempted. Sabi ko nga, siguro nakikinig po kayo ng balita, nagbabasa din po kayo at nanonood. Tama po. Kahit hindi tayo ang nasa sitwasyon, pero mga kapatid, we are affected.
Kaya nga kahit hindi tayong nililindol, kayo rin siguro mga kapatid, itinago nyo na, pinag-isa nyo na lahat mga kapatid, para whatever happens, bitbitin nyo na lang. Kunyari pa kayo di ba mga kapatid? Kasi isip natin, baka mangyari din sa atin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag mga kapatid na fear. Ayan mga kapatid. Okay, great disturbance. In the Bible mga kapatid, ang ginamit po instead of turmoil is trouble, distress, ayan, anguish, fear, trembling, mga kapatid, and so on and so forth. Then the word trust, general definition po ng salitang trust is firm belief in the honesty, reliability, and character of a person or thing. Ayan. But I want to include this, that biblical trust is placing total confidence, dependence, and assurance in God, even when we cannot see or understand His plan. Hallelujah. Malabo man, makulimlim man, praise God, tulungan nawa tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen. So, may mga lesson po tayo makukuha dito mga kapatid sa ating text. Lesson number 1. Yan. Sometimes God leads us to places we cannot understand. Sometimes God leads us to places, hindi lang place kaya nga mapansin nyo, napagtagumpayan natin yung isa. Mayroon na naman, hindi ka pa, mga kapatid, na-reach yung full enjoyment mo sa yung victory, andyan na naman. Tama hindi? Katatestify mo nga lang na, salamat sa Panginoon, maya-maya, aray, apingay, adamanan. Parang bagyo, di ba, nagbumalik. O kaya may bago na naman. Yan. So, sabi niya dyan, sometimes God leads us to places we cannot understand. Exodus 14, 1-4, mga kapatid, Israel had just been delivered from Egypt. Kaya sinabi ko kanina, they had witnessed God's mighty power. Nakita nilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakita nila mga kapatid yung plagues. Grabe no mga kapatid. Praise God ang ginawa ng ating Panginoon. They had seen, pero finally let them go. Yan. They were moving forward, mga kapatid. They were moving toward freedom. But suddenly, andun nga yung sinabi ko kanina na Red Sea. Sa likod nga nila is the army ni Pharaoh, mga kapatid. At magkabilaan is mountain. Wala nang pag-asa. Try to imagine, Brother Frank, kung ikaw ang nandoon. Again, enjoy ka, mga kapatid, sa ginagawa ng Diyos, tapos biglaan na lang. Mga kapatid. So kung titignan po natin, ang isang napakagandang lesson, difficulty does not automatically mean you are outside God's will. Church, kapag dumarating po ang problema, dumarating po mga kapatid ang tinatawag na sitwasyon na hindi natin maunawaan, it doesn't mean, mga kapatid, na wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Sometimes, the difficult place is exactly where God wants to reveal Himself. Naka po natin? Dahil maaring busy po tayo sa napakarami nating businesses and agendas. So inaalaw tayo sa mga difficult places or circumstances dahil gustong ipahayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Hallelujah. So dito po mga kapatid, di ba, mayroon tayong tunnel dito. Hindi ko po alam kung anong road po yan, sorry po. Pero alam ko may tunnel po dyan. Di ba nadadaanan po yon? Kung mayroon pong magta-travel po dyan, mga kapatid na mag-ama, usually ang bata, mga kapatid, ang mga paslit, kapag kasama nila yung father nila, kapag papasok na po sila doon, mga kapatid, andun yung takot. Makikita mo, mga kapatid, yung takot sa kanila. Kaya nga yung mayakap sila ng mahigpit o kaya hahawak ng mahigpit sa kanilang magulang. Pero magtataka ka, bakit yung kanyang father or mother, mga kapatid, kalma lang po siya. Alam niyo po, mga kapatid, kasi yung bata, ang nakikita lang po niya, yung darkness, yung kadiliman. Di ba madilim ang tunnel?
Pero yung tatay or nanay, mga kapatid, na laging dumadaan nun, kalma lang siya kasi alam niya, after a minute or two, makakalabas din po sila. Tama? Alam niyo po ba, ganyan din po ang ating relationship sa ating Panginoon. Nakikita natin yung ngayon, ang Diyos nakita na niya ang bukas. Nakikita natin ngayon ang ating problema, God sees the purpose. Amen? We see the sea, the Red Sea, God sees the other side. Praise God. Yan ang ating Panginoon. Kaya nga I want to say this, mga kapatid, that hindi porket hindi mo nakikita ang ginagawa ng Diyos, ibig sabihin ay wala siyang ginagawa. Sometimes, God is working in places your eyes cannot see. Amen. Praise God. Number 2, fear will make us forget what God has already done. Ito ang lesson number 2. Mag-ingat po tayo sa salitang fear. Normal lang ba, sister, na magkaroon tayo ng takot, anak na tayo ng Panginoon? Yes po. Tao po tayo, amen. Although sinasabi natin minsan, huwag kayong matakot mga kapatid. Pero normal may pagkatakot. Huwag lang nating i-master ang fear sa ating buhay. Amen. Yan. Because sometimes, mga kapatid, lesson number 2, fear will make us forget what God has already done. Exodus 10, verse 12. When Israel saw Pharaoh coming, they become afraid. Tama, binasa po natin. Nung nakita po nila, mga kapatid, na yung makasundalohan ni Pharaoh ay malapit na sa kanila, ang sabi, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, nangatakot po sila. Sino bang hindi matatakot, mga kapatid? Fully armed sila. Papatayin sila, mga kapatid. O kaya huhuliin muli at gagawing bihag, mga kapatid. Alam na nila, mga kapatid, ang hirap ng maging bihag sa Ehipto. At kung titignan po natin, mga kapatid, very interesting because they had just experienced God's deliverance. Katatapos lang, mga kapatid, kakakalaya lang po nila, mga kapatid, mula sa pagkabihag. And yet, mga kapatid, praise God, one new problem made them forget yesterday's miracle. Naka po natin. Nung pumasok ang takot, nakalimutan po nila ang ginawa ng Diyos sa kanila. That is what fear does, mga kapatid. Fear has a short memory. Nakaka-amnesia pala ang fear. Nakaka-paralyze ng utak ang fear, mga kapatid. Fear, mga kapatid, makes us remember the problem and forget the provider. Ito ang nakakalungkot. It makes us remember the doctor's report. Kayo iba, takot na magpa-doktor. Ayan. But forget the God who has healed before. Yan ang nagagawa ng fear. Ano pa? Fear makes us remember the unpaid bill, but forget the God who provided before. Fear makes us remember the closed door, but forget the doors God already opened. Nakuha po natin, mga kapatid. Kaya bantayan po natin. Amen. Huwag naman natin kalimutan lahat ng ginawa ng Diyos sa atin. Last Wednesday, kung maalala niyo po, tinuro ni Pastor, mga kapatid, diba, sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Alam natin yung story. The disciples were in a boat with Jesus. Dumating ang bagyo, mga kapatid, napuno yung kanilang bangka ng tubig, at ang ating Panginoon ay natutulog. At sila'y umiyak, Master, carest thou not that we perish? Napansin niyo yung tanong nila, mga kapatid, don't you care? Wala ka bang pakialam, tama bang Tagalog ng care, sa amin? Mga kapatid, praise God. Sometimes, trouble doesn't just make us afraid, trouble make us question God's care. Kapag pumasok ang fear, dahil sa problema sa sitwasyon, minsan naiisip natin at nasasabi, walang nagmamahal sa akin. Nobody cares, didak man lang binisita.
Wala nang nagpipray. I'm alone. Nobody remembers me. But Jesus was in the boat. Tama po? Praise God. Hindi ibig sabihin na iniwan sila ng Panginoon, mga kapatid. Jesus was with them in the storm. Same with us. Maaring may sitwasyon tayo, may problema po tayo, mga kapatid. Parang minsan din natin nakikita, we felt that we are all alone, nobody loves us, nobody cares, but always remember, kasama natin ang ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin, kasama po natin ang ating Panginoon. That's the difference, mga kapatid. The presence of a storm doesn't mean the absence of God. Number 3. Yan. Lesson number 3. God's answer to fear is not always an explanation. Mahilig tayo sa ganyan, especially sa mga kababaihan. Tama po? Gusto natin, alam natin yung detalye, yung buong kwento. Dahil ang hirap naman, mga kapatid, di ba, mag-speculate? Pero may mga panahon, mga kapatid, na hindi po idinidetalye sa atin ng Panginoon. Yan. Exodus 14:13, ang sabi ni Moses, "Fear ye not, stand still." Binanggit natin kanina. Moses did not explain every detail. Hindi niya sinabi na ganito, umuwi ka, umupo ka, matulog ka, ganito ang gawin mo. Hindi po. Ang sabi lang niya, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Ayan. So, he did not tell Israel exactly how God would divide the sea. Ang sabi lang niya, fear not, huwag kang matakot. Stand still. Makikita natin ang gagawin ng ating Panginoon. There are times, mga kapatid, we pray, God, explain everything to me. Hindi ko maunawaan, Panginoon. Pero may mga times ang sagot ng Diyos, just trust me. Lord, paano kastoy mo at kasjay? Ang sagot ng Panginoon, magtiwala ka lang sa akin. Gusto natin ang map. We are praying for a map. Lord, hindi ko alam. New lang sa akin ito, Panginoon. I want a map para hindi ako maligaw. Pero ang sasabihin ng ating Panginoon, mga kapatid, bibiglan niyan lang tayo ng another step. Mga kapatid, and call us to walk by faith. Praise God. Yan. Kaya nga sabi ng Proverbs 3:5-6, alam natin lahat yan, trust in the Lord with all thine heart. I remember, sabi ko nga po, hindi ko po yung makakalimutan, isang pastor nga po natin. Dahil wala pa noon ang Facebook. Cellphone, meron na po. Ma'am, palabas na po ang grupo po ng Bible student po natin. Saan po sila sasakay, ma'am? At saan po sila bababa? Ang sabi niya, kung totoong may Holy Ghost sila, hindi sila mawawala. Pastor, sabi ko, Pastor Banyes, ito po ang sabi ni Pastor ganito. Salamat sa Diyos, nakarating po sila, may Holy Ghost talaga sila. Amen. Hindi ko po yun makakalimutan, minsan parang, di ba? Pero ganun po yung nauna sa atin. And that is true. Yan. Okay, kaya nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. This verse, mga kapatid, praise God, ang sinasabi ng verse na ito, mga kapatid, it says, trust. Hallelujah. Kumusta po ang ating pagtitiwala? Ang hirap, no, mga kapatid? Pero tinuturuan tayo ng Panginoon matutong magtiwala sa Kanya. Hindi magtiwala sa bulsa natin, magtiwala kung kani-kanino, magtiwala sa Kanya. Kaya napansin natin minsan, sorry po pero may katotohanan. I-observe po nyo. Kapag nadadivert po tayo, kung attention po natin, na-focus kung anong meron tayo o kayang sino yung pinagkakatiwala natin, ilalayo yan sa atin. Huwag na po nating antayin. Ilagak natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. Amen? Lesson number 4. Ang bilis po nating oras. Faith magnifies God. Fear magnifies the problem. Kaya nga po, yes, mga kapatid, Norpa, nagkakaroon tayo ng takot, pero as what I've said again, huwag nating i-master ang tinatawag na fear. Amen? Yan. Faith magnifies God and fear magnifies the problem.
Think about the Red Sea again. Di ba? Nung nakita ng Israel ang Red Sea, ang sabi nila, look how big the sea is. Pero ang sabi ng faith, look how great our God is. Amen. Hallelujah. Wala na kung pag-asa. Pero bumubulang Panginoon. Amen. Faith says, may magagawa ang Diyos. Fear says, Pharaoh is behind us. Faith says, God delivered us from Pharaoh. Before, nagawa niyang iniligtas na tayo kahapon, ililigtas tayo muli. Amen. Hallelujah. Hindi ko man alam kung paano, mga kapatid, pero gagawin muli ng ating Panginoon. Ano pa? Fear says, there is no way. Faith says, God can make a way. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Isaiah 43:19, behold, I will do a new thing. Sometimes, God doesn't remove the obstacles. Ang ginagawa po niya, He makes a way through it. Try to imagine, gusto yung maranasan yon? Bisngayan iti apo, iti bayba, kat magnadagiti anak iti apo. Wow! Praise God. Kung nagawa ng Panginoon noon, kapatid, kayang-kaya niyang gawin muli sa ating panahon ngayon. Amen? Praise God. God doesn't remove the obstacle, He makes a way through it. The Red Sea did not disappear. Yan. But God opened it. Praise God. Hallelujah. Sometimes, ang prayer po natin, Lord, tanggalin mo ang bagyong ito, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, mananatili dyan. Dyan lang muna siya. I will show you my power in the middle of your problem. Amen. Minsan, di ba yung prayer natin, Lord, tanggalin mo ang obstacle na ito. Mga sagabal sa aking buhay, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko yung tatanggalin, pero gagawa ako ng kaparaanan sa kalagitnaan ng mga yan. Amen? Hallelujah. Praise God. Next, another lesson, mga kapatid, to learn. Praise God. From our text is that God does not call us because we are sufficient. He calls us because He is. Amen? Lahat po tayo ay tinawag mula sa lusak ng kasalanan. Sabi nga ng ating notes, hindi niya tayo tinawag dahil, mga kapatid, we are sufficient enough. But He calls us because He is. Kung babalik po tayo, mga kapatid, sa mga Bible characters, praise God, marami tayong makikita. Praise God. Moses had limitations. Jeremiah felt too young. Gideon was hiding. David was overlooked. Peter was a fisherman. Paul had a terrible past. Yet God called them. Amen? Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong nakaraan. Pero pare-pareho tayong tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga the question, kakulangan. Hindi kulang-kulang, kundi kakulangan. Praise God. Pero kung titignan po natin, mga kapatid, ang Diyos ang ating kasapatan. Amen? Praise God. Marami sa atin minsan, pero binibigyan ng pagkakataon, bibigyan ng any ministry, ala, hindi ko kaya, ganito lang ako. Lahat po tayo may kahinaan, may kakulangan, sabi ko nga po. Pero ang sabi ng Panginoon, just trust me. Amen, mga kapatid. Hindi tayo tinawag dahil perfect ka. Dahil gwapo ka. Dahil maganda tayo, mga kapatid. Nagiging maganda lang tayo dahil sa Kanya. Amen. Dati wala tayong kaganda-ganda. Kaingatan po natin. That's true, mga kapatid. Without form and void, sabi nga. Pero nung tinanggap natin ng ating Panginoon, wow, gumanda tayo. Lagi namin sinasabi sa mga estudyante, pagdating nyo dito, hindi ganyan may tsura nyo. Ikaw ba naman ang ibabad sa prayer at saka sa prayer? Bible reading and prayer, Monday to Friday, kahit ayaw nilang mag-pray, kailangan po nilang mag-pray.
Amen. Kaya sino, tingnan nyo naman ang mga mukha nila mga kapatid. Praise God. Inaayos tayo ng Panginoon. Hindi sila ibinabad sa suka, pero ibinabad sa panalangin. Mga kapatid. Okay, balik tayo sa ating notes. 2 Corinthians 3:5 says, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Ang ating kasapatan ay ang ating Panginoon. Ang ating kakulangan, mga kapatid, ay pinupuno ng ating Panginoon. Amen. That's the secret. I know I'm not enough. I'm not worthy, mga kapatid. I'm not deserving. But my God is more than enough. Hallelujah. Pero ang Diyos na tumawag sa akin, He is more than enough. Amen. Lesson number 6. Hallelujah. Praise God. God is not only the God who calls. Hindi lang siya yung Diyos na tumatawag. He is the God who keeps. Aren't you glad, mga kapatid, that you are safe and sound? Brother Nestor? Despite sa mga nangyayari, ayan, Brother Jared, yan. So despite sa mga nangyayari sa ating kapaligid, mga kapatid, praise God, hindi ba kayo nagpapasalamat na kayo ay safe and sound? Amen? Yung kalilipas na balita ng Bagyo, di ba? Manood kayo, kahit hindi nyo kilala, iiyak po kayo. Katatapos na bagyo. Tama? Mga walang muwang. Inilibing ng buhay. Manood tayo, makinig tayo mga kapatid, hindi lang sa Pilipinas. Nilindol mga kapatid, bumagsak ang building, ilan ang patay? Maring sa hindi tayo nagpapasalamat na hindi tayo yung namatay. Amen. Pero umamin tayo, salamat, safe po tayo. Amen. Praise God. Mga estudyante, magpasalamat tayo. Amen. Sa inyong paglabas-labas, hanggang sa inyong pagbalik sa inyong tahanan, iniingatan tayo ng Diyos. Philippians 1:6 says, being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Hallelujah. God finishes what He started. Kung sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Hallelujah. Ulitin ko. Ang sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Try to imagine, mga kapatid, as illustration. May isang architect o kaya engineer, mga kapatid, ayan, magkakay po tayo, magpapatayo tayo ng building. Everything was prepared, mga kapatid, itinayo ng mga poste and everything. Kaninong bahay po yan? Mga kapatid, malapit na. Ayan. Di ba, mga kapatid, gusto natin magpatayo ng ating bahay o anuman, praise God. But in the middle of that, mga kapatid, construction, sasabihin bigla-bigla nung architect o kaya engineer or senior in charge, sorry po, aalis na po ako, hindi ko na po itutuloy ang project. Ano kaya ang mararamdaman nyo? Madi-disappoint, magagalit ka. Tama? Sinimulan nila, ganyan minsan ang tao, di ba? May mga taong ganyan, puro simula ang trabaho. Hindi natatapos. Nang iiwan. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Ang lakas-lakas ng kanilang sigaw, I can do all things through Christ. Hinabol lang ng aso, nakalimutan ng may mga kasamang matatanda o kaya kababaihan. Mga kapatid, pero ang kagandahan, mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi Kanya iiwan halfway. Amen. Hallelujah. The builder is still working. Umulan, umaraw, mga kapatid, anuman ang sitwasyon, praise God, the master builder, no other than our Lord Jesus Christ, kailanman di niya sasabayin, sawa na ako, pagod na ako, nagsawa na ako. Pero ang sabi niya diyan, mga kapatid, the master builder is still working.
kaya nga nasasabi natin, please be patient. God is not finished with me yet. Pag titingnan nyo ako, makikita nyo pa rin yung signboard na nagsasabing, work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hindi tayo iniiwan ng Panginoon, mga kapatid. Kahit feeling natin tapos na, pero kung may nakita pang, medyo tapos na nga mga kapatid, pero pag hinawakan, medyo rough pa. Kaya babalikan pa niya tayo, kailang perfect mga kapatid. Kaya nga, He's still working on us. Di ba may awit ang mga bata? He's still working on me to make me what I ought to be. Wow, salamat sa ating Panginoon. Amen, praise God. Hallelujah. Yan. Number 7, mga kapatid. Tatlo na lang. Yan. Number 7, lesson number 7, your sacrifice for God is never wasted. Gusto ko to mga kapatid. Your sacrifice for God is never wasted. Lahat ng ginagawa po ninyo na feeling natin sakripisyo, umuulan, nagmayat, tagkukot, pwede bang mag-online na lang? Pero pinili po ninyo na pumunta sa gabing ito. Maring sacrifice po yun. Mayroon po nung Sunday, may lumapit, si Hanak Makatugaw na basbasa. As in po tumutulo ang damit, pahiram ng plancha. Nakakatuwa, no? Sacrifice. Pero pinilit na dumadlo sa gawain. Yung iba sa atin, ito na nga lang, last of the last. But you still give. Pero sabi ng ating lesson, your sacrifice for God is never wasted. Sa Mark chapter 10, verse 20 to 30, mababasa niyo po dyan si Pedro. Ayan. Peter, mga kapatid, said, Lo, we have left all and have sacrificed and have followed thee. Iniwan namin lahat, Panginoon, at sumunod kami sa iyo. Praise God. Ituloy nyo na lang mga kapatid at makikita natin Jesus acknowledged their sacrifice. Church, again, gusto kong ulitin, our sacrifice for God is never wasted. He sees the prayer nobody knows about. May mga ilan sa atin, hindi nagsasalita. But they mention you and me in their prayer. Amen. May mga ilan, hindi nila pinapabomburadyo, pero gumagawa sila sa Panginoon. Dahil hindi po lahat, marami. Sabi nga nila, hindi lahat nagtuturo ng prayer na nanalangin. That's true. Pero mayroon din mga kapatid, hindi nagsasalita. But they are praying. Nakikita yan ng Diyos. He sees the fasting nobody sees. Wala naman siguro nagpapasting na ipalalathala sa dyaryo na on-fast siya ng 3 meals o kaya 40 days and 40 nights. Wala man mga kapatid nakakaalam, pero nakikita yan ng Diyos. Ano pa? He sees the giving nobody applauds. Hindi kayo napapalakpakan dahil sa pagiging giver ninyo. Financially, your talent, your time. Pero nakikita ng Diyos. The tears you cried privately, nakikita ng Panginoon. Ito pa mga kapatid, He sees the times you choose obedience instead of convenience. Hallelujah. Again, our sacrifice for God is never wasted. Keep on doing it for the Lord. Hallelujah. Tutuwa po ako mga kapatid, may dumalaw dito. Sabi niya, ay galing dito, nagbisita sa amin si Sister ganito. Wow, God bless you. Keep on visiting the visitors. Kudos. Praise God sa mga nanay. Sa mga young people din at mga tatay na gumagawa. Hindi man kayo na-mention, hindi man natin alam lahat. Nakikita ng Diyos. Amen. Hebrews chapter 6 verse 10 says, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Yung mga
pamasahe po ninyo, bisita natin, minsan kayo nagpapamasahe, tandaan po natin, hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. Amen? People may forget. Church members may not know. Your family may not understand, Bible students, but God does not forget. Hindi tayo naunawaan, hindi tayo na-appreciate. Wala nakakakita, pero nakikita ng ating Panginoon. Lesson number 8, trusting God does not mean life will always be easy. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, ay wala ng problema. Hindi po yun totoo. Amen? Amen mga kapatid? Hindi yun pinangako ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng Diyos, mga kapatid, ang sabi nga ni John sa ating Bible, mga kapatid, John 16:33, in the world ye have tribulation. Maraming tinatawag, mga kapatid, na problema. Kabagabagan. Praise God. Pero hindi po nagtapos doon. Ang sabi niya, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen? So Jesus did not promise you will never have trouble. Hindi kapag sumunod sa Panginoon, wala na pong tinatawag na trouble, problema, kagulumihanan, sakit, o anuman mga kapatid. Hindi po yan totoo mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, mga kapatid, He already overcome. I have overcome. So our confidence is whatever faithful. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kahit anong mangyari mga kapatid, tapat ang Diyos mga kapatid sa kanyang mga salita. Kung nagtagumpay siya noon, magtatagumpay siya hanggang sa ngayon mga kapatid. At bilang anak ng Panginoon na sumusunod sa Kanya, magtatagumpay po tayo sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Then, lesson number 9 mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Last mga kapatid, what should we do when we are in our Red Sea? Ano ang ating gagawin kapag tayo po mga kapatid ay nasa sitwasyon na kung saan feeling natin trap na tayo. Wala ng pag-asa mga kapatid. Parang no way out, kagaya nga sa tinatawag na Israelites mga kapatid, na dagat sa kanilang harapan, yung chariot ni Pharaoh sa kanilang likuran, at magkabilaan po ay tinatawag na kabundukan. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi man literal na dagat mga kapatid ang nasa ating unahan. May mga pagsusubok sitwasyon. So ano po ang ating gagawin? Praise God. Number 1, ang sabi ng ating notes, don't panic. Huwag tayong mag-panic mga kapatid. Baka instead na tayo maligtas, yan pa ang kikitil sa ating buhay. Tama hindi? Yeah, don't panic. Isaiah 41:10 says, fear thou not, for I am with thee. Ayan, kasama natin ang ating Panginoon. So when trouble comes, don't make permanent decision based on temporary emotions. Ingat po tayo. Kaya ang sabi nga po nila, huwag kang magdi-decide agad kapag nasa high peak po ang ating emosyon. Huwag tayong pabigla-bigla. Baka bukas, magsisisi po tayo. Ayan mga kapatid, don't panic. Ayan, tutulungan tayo ng ating Panginoon. No matter what situations you are in, hindi mo maaaring alam ang bukas, anong magiging result. Huwag kang magpanik. Kasama natin ang ating Panginoon. Bahala ang Diyos. Alam ng Panginoon what's best for us, mga kapatid. Hallelujah. Number 2, keep praying. Dahil kung nagpapanik po tayo, mamaya kung ano-anong nagagawa natin, lalo po tayong mapapahamak. Ayan, keep praying. Number 2, Philippians 4:6-7 says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God.
Hallelujah. Keep praying. Kapag hindi mo alam ang iyong gagawin, hindi mo alam ang kasagutan, hindi natin ma-imagine ang ating sitwasyon, mga kapatid, keep praying. Sabihin nga natin sa ating sarili, keep praying. Huwag mong sabihin sa katabi mo, sabihin mo sa sarili natin. Ang daling magsabi, sis, keep praying. Pero minsan, hindi natin nagagawa. May God help me. Ako lang ba, mga kapatid? Hallelujah, salamat. Sabi ko nga, sa totoo lang po, I really thank the Lord sa kanyang mga salita. At sa mga ginagamit ng Diyos, mga kapatid, na nagtuturot ng ngaral, tayo napapaalalahanan. Amen? Keep praying. Hindi mo alam ang gagawin, mga kapatid. Parang nalilito ka. Mga kapatid, hindi mo alam kung saan ang inyong susundin. Manalangin po tayo. Amen? Prayer, when you don't know what to do, mga kapatid, when you are waiting, when you are celebrating, pray. Prayer keeps our heart connected to the one who knows the way. Prayer connects, mga kapatid, connected to the one who knows the way. Praise God. Hallelujah. Kaya wag nating maliitin ang pwedeng gawin ng pananalangin. Umattend po tayo sa ating mga family prayer meeting every Wednesday, last Wednesday of the month, mga kapatid. Sa inyong prayer meetings, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, attend po tayo. Bakit? Prayer, mga kapatid, changes everything. Amen. Maging sa ating mga personal devotions. Praise God. Hallelujah. Yan ang kailangan natin sa mga panahong ito, mga kapatid, na kung saan, sabi ko nga again, walang kasiguraduhan ang ating panahon. Safe tayo ngayon, mga kapatid, but we don't know, bukas makalawa. So we need to pray. Bago pa man may mangyari, manalangin na po tayo. Amen. Praise God. Number 3. Praise God. Ano pa, mga kapatid? Praise God, ang ating gagawin, mga kapatid, sabi niya dyan, hallelujah. Kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi natin alam ang ating gagawin, keep worshiping. Yan. Sometimes the enemy wants your problem to steal your worship. Ang hirap kayang magpuri kapag masakit. Ang alin? Ang kalingkingan ng ating paa. Diba kapag mayroon pong tayong nararamdaman, ang hirap magpuri. Pero nawa tulungan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Huwag nating hahayaan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ng ating notes, mga kapatid, na nakawin ng ating kaaway, mga kapatid, sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Don't give him that victory. Praise God. Hallelujah. So if you remember Job, mga kapatid, ano ang sabi niya doon? Alam natin yung story ni Job. Tama po? Grabe no? Mga kapatid, yung kanyang experience. Pero kung tingnan niyo po, mga kapatid, Job chapter 1 verse 20 to 21, makikita natin, mababasa, Job lost almost everything. Nawala ang kanyang mga anak, mga alagang hayop. Sabi ng mga boys, tama ba? Sana yung asawa na lang ang nawala. Nawala, mga kapatid, di ba? Yan. Job almost lost everything, yet he worshiped. Anong and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Kaya natin purihin ang ating Panginoon. Minsan, yan ang hindi maunawaan ng mga hindi po nakakakilala sa Panginoon. Namatayan na nga kayo. Binagyo na nga kayo. Andyan pa rin kayo sa simbahan niyo at nagkakaleluya, praise the Lord pa rin kayo. Hindi nila tayo nauunawaan, pero nagagawa natin yon dahil alam natin, mga kapatid, praise God, nakasama pa rin natin ang Panginoon sa kabila ng lahat. Amen. Hallelujah. Worship is saying, God, hindi ko maunawaan, Panginoon. Maaring masakit. Maaring nakakatakot.
but you are still worthy. So gagawin ko pa rin, magpupuri pa rin ako sa iyo, Panginoon. Amen? Ano pa? When you are in your Red Sea, mga kapatid, kahit hindi mo alam ang iyong gagawin, hindi mo alam ang magiging bukas, keep serving. Sabihin mo nga sa katabi mo, keep serving. Hallelujah. Don't quit serving God because we are going through a difficult season. Hindi ka forever dyan. Sige lang. Magpatuloy tayo. Our circumstances may change, but now our commitment doesn't have to change. Galatians 6:9 says, and let us not be weary and well-doing. Amen. Bakit? For in due season, we shall reap if we faint not. Sayang. Huwag kang huminto. Yes, nakikita ng Panginoon. Maaring gumagapang ka sa ngayon, but still yung ginagawa mo yan, tandaan natin, hindi ka mananatili dyan. Lilipas din yan. Nakikita tayo ng ating Panginoon. Keep serving. Amen. Amen. Huwag tayong manghimagod na gumawa ng mabuti. Gagantimpalaan tayo ng ating Panginoon. Ano pa mga kapatid? Even though we're in the middle, mga kapatid, ng ating Red Sea, keep moving forward. Verse 15, binasa natin kanina mga kapatid, ang sabi ni ng Panginoon kay Moses, speak unto the children of Israel that they go forward. Yes, maybe you are in a situation na, Sister Sharon, hindi mo lang kasi naiintindihan. Hindi kasi ikaw Pero hindi ko alam kung na ating kalagayan. Pero lahat po tayo dumaan at maaring dadaan sa mga sitwasyon na kung saan tila baga wala ng pag-asa. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, go forward. Huwag tayong manatili dyan. Maaring may pagkatakot, sige lang, tumuloy ka lang, go forward. Sometimes the answer to fear is not go backward, but it is to go forward. Egypt may behind us, maaring sa likod natin is Egypt. The Red Sea was in front, mga kapatid, of us. But always remember, church, but God was with us. But God was with us. Ang sabi nga po ng Isaiah 43, verse 2 to 3. Amen. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Praise God, do not be afraid. I have ransomed you. I have called you by name. You are mine, brother Journey. Praise God. When you go through deep waters, Jesus said, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, hallelujah, mga kapatid, financial, material, physical, emotional, or whatever, ang sabi niya dyan, you will not drown, hindi ka lulubog. Hallelujah! Hindi tayo malulunod sa problema, sa pangangailangan, sa karamdaman, mga kapatid. Hallelujah! When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Hallelujah! Praise God! Alam ko marami sa atin, marami ng pinagdaanan, at you can attest to that. Proven and tested ang salita ng Panginoon. Imposible na sa tingin natin, tunulukan na tayo ng mundo. Kahit mga doktor nagsabing wala na, ibigay nyo na ang lahat. But look at you now, you are still alive and kicking. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. So sa gabing ito mga kapatid tonight, instead of asking why is it happening to me, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Marami sa atin hindi na ka nagsasalita. Pero marami tayong pinagdadaanan. Yung mga iba siguro, kadadaan nyo lang. Yung iba mga kapatid, parang nagbabadya, nadadaan din. Pero instead of asking, Lord, bakit nangyayari ito sa akin, sa pamilya ko, sa ministry ko, sa buhay ko? Siguro magandang, let's ask,
Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Sa panahon ng pain, sa panahon ng loss. No matter what situation, mga kapatid. Lord, anong gusto mong ituro? Anong mensahe mo, Panginoon, sa akin? Anong gusto mo, Panginoon, na ipagkatiwala ko sa iyo? Kasi minsan na mayroon tayong reservation. Pero maaring hinihingi ng Panginoon, i-entrust natin lahat sa Kanya. And how can I remain faithful? Lord, habang ako'y naghihintay. Lord, nagtitiwala naman ako sa iyo. Pero habang tayo nagtitiwala, anong ginagawa natin? Lord, ang tagal naman. Lord, akala ko ba maawa ganyan? Faithful naman ako, Lord. Nagpipray naman ako, Lord. Amen. Tanungin natin, Lord, habang ako'y nag-aantay sa sagot mo, praise God, paano ka magiging tapat? Praise God. Dahil sabi ng ating notes, because sometimes, God changes the situation. Pero hindi sa lahat, binabago ng Panginoon ang sitwasyon. May mga pagkakataon or instances na binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga sitwasyon o ating kalagayan. Amen? Praise God. O kaya pwede rin na pareho ay ginagawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. So church, when we cannot see the way, trust the way maker. Sa notes ninyo, nakalagay po lahat dyan. Hindi ko na lang po nilagay yung mga verses. We can trust God. Praise God. Kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, napakaraming verses na nagsasabi, nagpapatunay na pwede natin pagtiwalaan ang ating Panginoon. Psalms 37 verse 5 says, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano man po yan na dala-dala po natin, ano man po yung ating kalagayan, pangangailangan, ibigay natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Amen. Limited tayo, pero unlimited ang pwedeng gawin ng Diyos. Amen. Praise God. Ano yung pangangailangan po natin? Ano yung sitwasyon natin? Ano yung kalagayan ng ating pamilya? Trust God. Hallelujah. Bigay natin sa Panginoon. Hallelujah. From turmoil to trust. Praise God. Hallelujah. Israel stood before the Red Sea. Behind them was Pharaoh. Before them was an impossible situation. Pero itong gusto ko. But between them and their impossible situation was God. Church, imposible, wala na. Bilang tao, kahit tayo sasabihin na dead end na, nalpasan istorya. But between the impossible situation, mga kapatid, hallelujah, at sa kanila, there is God. And that changes everything. Hallelujah. Habang tayo tumatayo, praise God sa gabing ito. Maybe mga kapatid sa gabing ito, our situation looks impossible. Hindi ko po alam at hindi rin po tayo pare-pareho ng kalagayan. Hindi po natin alam kung saan manggagaling ang provision. Hallelujah. Para sa ating mga pangangailangan. We don't know what will happen to our family. Sa mga estudyante, abang nandito kayo, hindi nyo alam kung kumusta ang inyong mga magulang. Lalo na sa ganitong mga sitwasyon, mga kapatid. Maybe, mga kapatid, some of us have been praying and waiting. May mga ilan sa atin nangapagod na. Praise God. Maybe you're standing at your own Red Sea. Dahil yung iba hindi po nagsasalita, sabi ko nga, nakangiti pero hindi po natin alam, sila pa'y dumadaan sa matinding kalagayan. Nakaka-bless yung ilan, di ba? Nakangiti sila, pero hindi po natin alam yung kanilang mga sitwasyon.
But I want to say this. But God is still God. Let's trust Him. Amen. God is still God. Hallelujah. You can trust Him. The God who called us in the same God who will keep us. Alam niya, mga kapatid, that the Red Sea was coming. Alam niya na may parating na bagyo. Alam niya pa yung parating na pagsubok. Parating na kung ano-ano, mga kapatid. He knew Pharaoh was coming. He knew Israel would be afraid. But he also, mga kapatid, already knew what he was going to do. Amen? Sabi nga ng Matthew 6:8, God knows what we need even before we ask. Hallelujah. Parating pa lang po ng ulan, alam na po niya na tayo'y uulanin. Wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. He knows everything. God called us, mga kapatid. Hallelujah. The God who called us has not forgotten us. The God who brought us this far will not abandon us. And the God who started the work is still working, mga kapatid. Hallelujah. So we should trust Him. Amen. Praise God. Hallelujah. We may not understand, but now I choose to trust God. Hindi ko man maintindihan ang aking sitwasyon, pero magtitiwala ako sa Panginoon. I may not say the way. Wala akong makita. But now, magtitiwala pa rin tayo sa Waymaker. Maaaring may pagkatakot sa atin, but still, sana sasabihin pa rin natin, but I will not quit. Magpapatuloy pa rin ako. Maaaring we are in the storm, but still, sasabihin natin, but Jesus is in my boat. Kasama ko ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil alam natin kung anong sinimulan ng Diyos, tatapusin natin. I don't know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. If you're going to ask me, I can say, my family, my future, my ministry, my life belongs to Him. I choose to trust Him. Hallelujah. Pipiliin ko magtiwala sa Panginoon. May isa po ako nakita, mga kapatid, na poster na nagsabi, be still. Ano man pa ang iyong sitwasyon, bago po tayo magpipray. Ang sabi niya, be still. Huwag kang malikot. Manatili ka lang dyan. God knows you are exhausted. Napapagod na po ba tayo? He knows you're doing your best. He knows you don't have all the answers about the future, but He sees you. He sees you that you didn't give up despite of everything. And listen, He has a plan for you, and He will make a way. Hallelujah. Praise God. Gaya ng sinabi ng ating notes, mga kapatid, yung ating text sa verse, praise God, hallelujah, 13. Anong sabi niya doon, mga kapatid, praise God, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord. Hallelujah. Ano man ang sitwasyon po natin sa gabing ito, ano man po sa kalagayan ng ating pamilya, ano man mga kapatid ang pangangailangan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, our lesson for tonight, fear ye not, stand still, makikita natin ang gagawin ng Diyos. Hallelujah. Purihin nga natin ang ating Panginoon. Come on. Hallelujah. Habang tumutugtog ang ating keyboardist, praise the Lord. Fear ye not. Maari may pagkabalisa, may takot po tayo, may pangamba, may pag-aalangan. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag kang matakot, anak. Huwag kang matakot, kapatid. Hallelujah. Nakikita ng ating Panginoon. God is with us. Hallelujah. Habang nakataas ang ating mga kabay. Praise the Lord. At pwede ba tayo muna umawit, mga kapatid? Be still. Hallelujah. Still. Awitin nga natin yung awit na yan.
bago po tayo luluhod. I don't know what your situation. I don't know your need. Praise the Lord. But I know and I believe, mga kapatid, hallelujah, lahat po tayo, praise God, ay patuloy na ini-encourage ng ating Panginoon. Nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Hallelujah. Habang nakataas ang ating mga kamay, habang patuloy nga nating pinagbubulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon, maybe hindi ito para sa'yo, but nawa mga kapatid, praise God, maalala natin ito sa darating na mga araw. Before we pray, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Habang umaawit ang mga awit, thank you, Jesus. Hallelujah. You are free. Praise God to worship the Lord. Thank you, Jesus. Maybe, okay ang buhay natin, okay situation natin ngayon. Then thank God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Thank you, Jesus, our God. And if you are in need, if you are in a situation na hindi mo alam ang yung gagawin, hallelujah, hindi mo alam kung saan manggagaling. Mayroon kang kinakaharap na problema. Praise God. May sitwasyon. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, trust Him. Yes, Lord. I will show with you about the storm. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kahit gaano kalakas ang bagyo ng buhay, kahit may tinatawag na, praise God, dilubyo darating, God is reminding us to trust Him. Be still. Hallelujah. Trust Him. Trust Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Listen to the song. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. Amen. Know you. Hallelujah. So pwede ba tayong mag-pray? Lumod tayo for 5 minutes sa mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon that God has given us. Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari bukas. Maring tahimik ang ating paligid ngayon. Pero hindi natin alam, praise God, ang pwedeng darating sa ating buhay. Kahit ang ating mga musicians, let's all kneel down and pray. Hallelujah. Huwag na nating hintayin ang dilubyo ng buhay. Huwag na nating hintayin, praise God. Hallelujah. Ang pwedeng tumating sa atin bago tayo mag-pray. Ngayon pa lang, praise God. Hilingin natin, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami. Magpalakas tayo, mga kapatid, para kahit anong darating, makakayanan po nating harapin. Hallelujah. Thank you, Lord. Help us, Lord, to trust in you. Help us, Lord, to rely on you, God. In Jesus' name. Sige po, kausapin natin ang ating Panginoon. Pagkatiwala natin ang ating pamilya, ang ating buhay, mga kapatid. Kung titingnan natin, sinasabi nga natin, praise God, na itong ulan na ito, mga kapatid, is hindi bagyo. Pero nakita natin, marami na, mga kapatid, ang buhay ang kinitil. Si mga paparating, hindi natin alam kung habagat nga ba yan o maging habagat. Pero pag-pray natin, wala nang buhay na masasawi. Hallelujah. Bago pa man darating yung result, ang kinina natin ang katagumpayan.
I'm healed in Jesus' name. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ka, Lord, help me din. Hindi man natin nakikita, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Open my eyes, Lord. Hallelujah, para makita ko, Panginoon. Help me to keep on believing on you, God, kahit di ko pa nakikita. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos ang ating kailangan sa mga panahong ganito, mga kapatid. Hallelujah. Wala tayong kasiguraduhan sa buhay na to. Praise God. Pero safe and secure tayo kapag ang tiwala natin lagi na ay nasa Panginoon. Entrust our loved ones to God. Our situations, our future. God, help me. The Lord knows, the Lord sees. Hallelujah. And He is more than able and willing to help us. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sige, huwag niyong pigilan. Hallelujah. Hallelujah. Sambitin po natin, mga kapatid, sa Panginoon. Tiwala ko ay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name. Ibabalik ng Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng ating mga, praise God, sacrifices sa atin. Hallelujah. God will bless us. God will reward us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord, church. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Kayo magtitiwala sa iyo, Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Habang tayo tumatayo lahat sa gabi ito, praise God. Alam ko, yung iba gusto pag-pray. Pero pwede ba tayo tumayong lahat? Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan nga natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Come on, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkasalita. Salamat sa iyong pangako, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Lord, salamat sa iyong mga pangako sa aming buhay. Hallelujah! May mga pagsubok, may karamdaman, may mga pangangailangan, may mga sitwasyon. Lord, sa kabila ng aming pagkukulang, salamat, Panginoon. Nariyan ka lagi na, Panginoon, nakasama po namin. Hallelujah! Church, hallelujah. Nawa sa ating pag-uwi sa gabing ito, baunin natin ang salitang ito. Hallelujah, trust in the Lord. Amen. Hallelujah, huwag tayo magpadala sa takot, mga kapatid. Ano man ang sabihin ng doktor,
ano man ang sabihin ng mundo, pero maniwala tayo higit sa lahat sa sinasabi at sasabihin ng ating Panginoon at ng kanyang salita. Fear not, dahil tayo nabubuhay sa panahon ng punong-puno ng takot, pangamba, kagulupihanan, pero mayroon tayong Diyos na pwede nating sandalan. Hallelujah! Come on, sige, palakpakan natin minsan pa.